Ngayon, alam niyo ba na merong opisyal sa Department of Justice na tinaguriang ang lalaking Cinderella? Hindi Hinduropot lalaking Cinderella, mga kaibigan. Itong DOJ official na ito, alam ba ninyo na ngayon ay nakatira na sa isang pangunahing subdivision sa lalawigan ng Laguna? Ba, mahal na subdivision yan. Para ka na rin nakahilera niyan sa mga mayayaman, mga kaibigan. Talagang mayayaman na tao. At ang kanyang sasakyan, eto, pakita natin yung video. Ilagay mo yung video. Ito ipapakita ko sa inyong video habang ating pong tinatalakay ito. Ay makikita ninyo sa gawing kanan, sa gawing kanan yan. Ito, yung gawing kanan niya. Gawing kanan. Makikita ninyo maraming sunod-sunod na sasakyang nakaparada. Sa kanya po lahat yan. Ang balita natin, 11 yung kanyang sasakyan. Kaya dapat ito isalang sa lifestyle check, ipasalang ni DOJ Secretary Crispin Boying Rimulya sa lifestyle check sapagkat kahina-hinala po ang biglang pagyaman nito. Dati patay gutom. Walang-wala ito nung bago siya mabigyan ng mataas na pwesto ni Digongyo. Wala yatang naipwesto sa panahon ni Digongyo na hindi yumaman, mga kaibigan. Ayan, makikita ninyo ang hilera ng kanyang mga sasakyan. Ang balita natin, 11 ang kanyang sasakyan dyan sa mamahaling subdivision na yan, sa lalawigan ng Laguna. Ayan, nakikita ninyo yung klase ng mga bahay. Para ka na rin nasa Ayala, Alabang, yang bahay na yan, dahil sa dami ng kanyang sasakyan, hindi kasya sa kanyang garahe. So, ang ginawa niya, bumili siya ng isa pang bakanting lote. Ang mahal ng lote dyan, mga kaibigan. Ang bahay niya po ay 2-story. Up and down na malaking bahay. Yan, makikita ninyo dyan, at yung kanyang bahay, mga kaibigan, dahil hindi kasya sa dami ng sasakyan, hindi magkakasya sa kanyang garahe, bumili siya ng isa pang malaking lote para gawin niyang parking lot ng kanyang mga sasakyan. Kung dadaan ka sa harap ng bahay niya, tulad niyang nakikita ninyo, makikita mo ang mga magagara niyang sasakyan, gaya ng Toyota Land Cruiser. Alam ko, hindi bababa sa 7 milyon ang halaga ng Land Cruiser, mga kaibigan. Toyota Super Grandia, ito yung mga 3 milyon ito, di ba? Mahigit. Yung Nissan Patrol, magkano yan? 4 na milyon siguro yan. SUV na ginagamit niya pang off-road. Yung mga yung mga, alam niyo na, lubak-lubak, malulubak, mga paakyat ng bundok. Ayan. Yan ang ginagamit niya. Meron din siyang mga muscle car. Pag sinabing muscle car, yan yung parang mga, nakita niyo yung mga lumang Mustang, di ba? Yung mga luma na sasakyan, yung mga hindi nasisira yan. Masira man yan, pwede mong kumpunihin, di ba? Ito, meron siya nung Chevrolet Camaro muscle car. Itong Chevrolet na Camaro na ito bago ito, hindi ito yung mga luma. Pero hanggang ngayon, ang style ng mga Camaro, mga Mustang, muscle car pa rin, mga kaibigan. Toyota Innova. Magkano Toyota Innova? Mga 1.2 million yan.
Toyota Fortuner. Magkano yung Toyota Fortuner? Mga 1.4 million, di ba? 1.5. Dodge Durango. Dodge, mahal yan, mga kaibigan. Toyota Avanza. Ito'y mura na lang ito. Walang 1 milyon ito. Honda City at iba pa. Yan yung mga binanggit natin, ilan lang yan. Kasi nga, ang balita sa atin, 11 ang sasakyan yan. Pero dati, walang-wala yan sa buhay. Kaya, paano niya ngayon ipaliliwanag ang kanyang biglang pagyaman? Dapat ito, isalang ito sa lifestyle check, mga kaibigan. Lahat ng dinadaanan ng kamera na yan na nakikita ninyo sa gawing kanan, yan po yung kanyang mga sasakyan na nakaparada sa harap ng bahay niya. Kung mapapadaan kayo nga, makikita ninyo yung mga sasakyan na binabanggit natin. Pero yung iba ay nakaparada doon sa nabili niyang lote, na ginagawa niyang parking lot. Ito po sobra din ang naging lakas nito nitong damuhong ito, dahil bago bumaba sa pwesto si Digong nyo, naipa-extend niya ang kanyang termino sa isang ahensya sa ilalim ng Department of Justice. Tinatawagan natin Secretary Boying Remulla. Baka naman dapat mong paimbestigahan ang damuhong opisyal na ito kung paano siya nagkamal ng ganyang karaming ari-arian, na nagsimula lang siya o nagsimula ang kanyang pagyaman sa kasagsagan ng COVID. Yung COVID, nagpayaman yan sa maraming opisyal sa gobyerno. Hindi lang nagpayaman ng sobra-sobra sa mga nasa gobyerno. Yung COVID, mga kaibigan. Kaya, tinagurian siya, tinatawag siya ngayong ang lalaking Cinderella, dahil sa kanyang naging kapalaran. Mga kaibigan, mula nang mapadpad sa kanyang pwesto. Dati ito purdoy. Talagang walang-wala, as in wala. Bago niya nakuha yung posisyon sa isang kontrobersyal na tanggapan sa ilalim ng Department of Justice. Ano naman ang mga kayamanang nakamal niya? Yun nga, bukod doon, hindi natin alam kung magkano tinatago nito sa bangko, mga kaibigan, di ba? Kasi yung ahensya niya, pinagkakitaan daw dyan yung namatay sa COVID, palalabasing namatay sa COVID, hindi naman pala namatay. Yung pala, magtatago lang sa ibang bansa, mga kaibigan. Kaya yung testigo ni Dilima mukhang buhay pa Ngayon, alam niyo ba na merong opisyal sa Department of Justice na tinaguriang ang lalaking Cinderella? Hindi Hinduropot, lalaking Cinderella, mga kaibigan. Itong DOJ official na ito, alam ba ninyo na ngayon ay nakatira na sa isang pangunahing subdivision sa lalawigan ng Laguna? Mahal na subdivision yan. Para ka na rin nakahilera niyan sa mga mayayaman, mga kaibigan, talagang mayayaman na tao. At ang kanyang sasakyan, eto, pakita natin yung video. Ilagay mo yung video. Ito ipapakita ko sa inyong video habang ating pong tinatalakay ito, ay makikita ninyo sa gawing kanan, sa gawing kanan yan. Ito, yung gawing kanan niya.
gawing kanan, makikita ninyo maraming sunod-sunod na sasakyang nakaparada. Sa kanya po lahat yan. Ang balita natin, 11 yung kanyang sasakyan. Kaya dapat ito isalang sa lifestyle check. Ipasalang ni DOJ Secretary Crispin Boying Remulla sa lifestyle check, sapagkat kahina-hinala po ang biglang pagyaman nito. Dati patay gutom. Walang-wala ito nung bago siya mabigyan ng mataas na pwesto ni Digongyo. Wala yatang naipwesto sa panahon ni Digongyo na hindi yumaman, mga kaibigan. Ayan, makikita ninyo ang hilera ng kanyang mga sasakyan. Ang balita natin, 11 ang kanyang sasakyan dyan sa mamahaling subdivision na yan, sa lalawigan ng Laguna. Ayan, nakikita ninyo yung klase ng mga bahay. Para ka na rin nasa Ayala, Alabang, yang bahay na yan, dahil sa dami ng kanyang sasakyan, hindi kasya sa kanyang garahe. So, ang ginawa niya, bumili siya ng isa pang bakanting lote. Ang mahal ng lote dyan, mga kaibigan. Ang bahay niya po ay 2-story. Up and down na malaking bahay. Yan, makikita ninyo dyan, at yung kanyang bahay, mga kaibigan, dahil hindi kasya sa dami ng sasakyan, hindi magkakasya sa kanyang garahe, bumili siya ng isa pang malaking lote para gawin niyang parking lot ng kanyang mga sasakyan. Kung dadaan ka sa harap ng bahay niya, tulad niyang nakikita ninyo, makikita mo ang mga magagara niyang sasakyan, gaya ng Toyota Land Cruiser. Alam ko, hindi bababa sa 7 milyon ang halaga ng Land Cruiser, mga kaibigan. Toyota Super Grandia, ito yung mga 3 milyon ito, di ba? Mahigit. Yung Nissan Patrol, magkano yan? 4 na milyon siguro yan. SUV na ginagamit niya pang off-road. Yung mga yung mga, alam niyo na, lubak-lubak, malulubak, mga paakyat ng bundok. Ayan. Yan ang ginagamit niya. Meron din siyang mga muscle car. Pag sinabing muscle car, yan yung parang mga, nakita niyo yung mga lumang Mustang, di ba? Yung mga luma na sasakyan, yung mga hindi nasisira yan. Masira man yan, pwede mong kumpunihin, di ba? Ito, meron siya nung Chevrolet Camaro muscle car. Itong Chevrolet na Camaro na ito bago ito, hindi ito yung mga luma. Pero hanggang ngayon, ang style ng mga Camaro, mga Mustang, muscle car pa rin, mga kaibigan. Toyota Innova. Magkano Toyota Innova? Mga 1.2 million yan. Toyota Fortuner. Magkano yan Toyota Fortuner? Mga 1.4 million, di ba? 1.5. Dodge Durango. Dodge, mahal yan, mga kaibigan. Toyota Avanza. Ito, mura na lang ito. Walang 1 milyon ito. Honda City at iba pa. Yan mga binanggit natin, ilan lang yan. Kasi nga, ang balita sa atin, 11 ang sasakyan yan. Pero dati, walang-wala yan sa buhay. Kaya, paano niya ngayon ipaliliwanag ang kanyang biglang pagyaman? Dapat ito, isalang ito sa lifestyle check, mga kaibigan. Lahat ng dinadaanan ng kamera na yan na nakikita ninyo sa gawing kanan, yan po yung kanyang mga sasakyan na nakaparada sa harap ng bahay niya. Kung mapapadaan kayo nga, makikita ninyo yung mga sasakyan na binabanggit natin. Pero yung iba ay nakaparada doon sa nabili niyang
lote, na ginagawa niyang parking lot. Ito po sobra din ang naging lakas nito nitong damuhong ito, dahil bago bumaba sa pwesto si Digongyo, naipa-extend niya ang kanyang termino sa isang ahensya sa ilalim ng Department of Justice. Tinatawagan natin Secretary Boying Remulla. Baka naman dapat mong paimbestigahan ang damuhong opisyal na ito kung paano siya nagkamal ng ganyang karaming ari-arian, na nagsimula lang siya o nagsimula ang kanyang pagyaman sa kasagsagan ng COVID. Yung COVID, nagpayaman yan sa maraming opisyal sa gobyerno. Hindi lang nagpayaman ng sobra-sobra sa mga nasa gobyerno. Yang COVID, mga kaibigan. Kaya, tinagurian siya, tinatawag siya ngayong ang lalaking Cinderella, dahil sa kanyang naging kapalaran. Mga kaibigan, mula nang mapadpad sa kanyang pwesto. Dati ito purdoy. Talagang walang-wala, as in wala. Bago niya nakuha yung posisyon sa isang kontrobersyal na tanggapan sa ilalim ng Department of Justice. Ano naman ang mga kayamanang nakamal niya? Yun nga, bukod doon, hindi natin alam kung magkano tinatago nito sa bangko, mga kaibigan, di ba? Kasi yung ahensya niya, pinagkakitaan daw dyan yung namatay sa COVID, palalabasing namatay sa COVID, hindi naman pala namatay. Yung pala, magtatago lang sa ibang bansa, mga kaibigan. Kaya yung testigo ni Dilima mukhang buhay pa